Alright guys, so this will be a very quick review ng isang mouse or mice ng Ugreen. Matagal lang Ugreen and sikat na sikat ito kasi budget to na maganda ang quality. So Ugreen or Ugreen, I'm not sure kung paano siya bigkasin. So ngayon pa lang, ba't ko siya nire-recommend? Kasi approve siya sa akin, nagustuhan ko siya. Kaya ako nga siya nire-review. Baka ito na yung mouse na hinahanap nyo for work. At surprisingly, pwede rin siya for gaming kahit pa paano kung mahilig kayo sa mga MOBA games or none. FPS, TPS, pwede itong mouse na to. So, this is the M751. Yan, makikita nyo dito. Na wireless. Hindi to wired guys ha. Wala kayong makikitang pang charging dito or Type-C port or any port. So wala. Mamaya pag-usapan natin yan. So pakita ko muna sa inyo kung ano yung kanyang mga features. Unang-una, frequency nito is 2.4. Ayan, naka 2.4G ito na USB dongle. May receiver siya doon. Napaka-baba ng output power nito. So ano lang siya, 4 dBm lang siya. Matipid yan guys, matipid. Meron siya 5 DPI levels. Tapos pwede ito sa Mac and Windows syempre, and of course pwede rin ito sa inyong gadget, like sa cellphone, tablet, pwede siya kasi pwede siyang Bluetooth. Pwede nyo siyang i-switch between your gadgets and computer. So ang kasama lang nito guys ay yung mouse lang. Wala siyang USB gaya na sabi ko sa inyo kasi hindi naman siya na-charge. Ang reason yan kasi battery operated siya. Yan, hindi kasama tong battery guys pag binili nyo ano lang ito, nakuha ko lang ito somewhere dito sa bahay. And baka isipin ng iba, downside naman yan kasi battery operated. So para sa akin hindi ganun, meron good side and sabi natin downside ang battery. Pero this one is a battery operated yan, AA ang ilalagay natin. So kung meron kayong alkaline na battery, mas maganda kasi mas magaan yun. And makapansin nyo guys, meron siyang dalawang slot, no? Nung una, nagulat ako, kala ko bakit parehas ang orientation niya. Yun pala, pwede siyang isang battery lang. Gagana na yan, makikita nyo guys. Pwede rin maging dalawa. No? Pag dalawa yung battery nilagay nyo, aabot siya ng up to 12 months. Grabe. 12 months guys na dire-diretsong gamit. Pag isa lang, syempre, mga siguro 4 to 6 months. Depende sa battery na gagamitin nyo. At goods na yan. Kasi you will use this one mainly for office. Yan, pang editing, pang browsing, yan, slide gaming, gaya na sinabi ko kanina. The sensor is good enough, no? Hindi na kailangan nito na PixArt kasi gagamitin lang talaga natin ito pang daily. So, meron siyang 5 DPI dito na preset. Up to 5,000 ang kanyang DPI. Never akong lumagpas ng 1,000 plus na DPI. Yun na yung maximum ko. So, 400, 600, 800, okay na yun sa akin. And also, pwede siyang i-switch. Yan, pwede siyang i-switch ng 2.4, Bluetooth 1, and then Bluetooth 2. Kaya sabi ko sa inyo, pwede nyo siyang i-switch between your phone, your laptop, and your computer. Napaka-convenient niyan kung multitasking mode kayo. Alright? Pwede siyang Mac and Windows dito. I-switch nyo lang dyan sa ilalim. So, pag-usapan natin ngayon, itong shape niya muna bago yung mga buttons dyan. Ang shape nito is ergonomic. So, ginawa siya for work. So, nire-replicate niya yung normal na positioning ng kamay natin. So, para relax tayo. Siyempre, pag nag-work tayo, mas mahaba. Nag-edit tayo, mahaba. Mga hours yan eh. So, ito, nakaka-relax ito. So, normally kasi ganyan, no? Di ba? So, hindi siya parang pang-gaming na parang ganito. Parang itong ROG na to na symmetrical, no? Iba namang usapan yon. Ito kasi kailangan ng comfort, no? Para sa long hours of work. The shape is good for small, medium, large. Large yung kamay ko, kayang-kaya naman kahit papano. Pero meron lang nakakairita dito sa side na to. Medyo matagal yung thumb mo dito. Syempre, magpapawisan yan. Parang pagpapasmahan ka ng konti. Maapektuhan yung surface nito, yung texture niya. Kasi ito parang may pagka-rubberize eh. Nangyari sa akin before, sa Rapo na mouse, naging sticky siya. Kasi hindi ko pinupunasan eh. Ito dapat punasan lagi after use para mas tumagal pa siya. Pwede kaya naman kung meron kayong grip tape, better lagyan nyo na ng grip tape itong side na to para mas tumagal pa yung texture niya tsaka mas maging comfortable siya. Even dito sa gilid niya. So parang grippy din kasi siya, may pagka-rubberized texture siya. Pagdating naman dito, ano lang siya,
shiny lang siya. So, expect nyo na mag-shine pa yan. Ito, magwa 1 week ko palang gagamitin to, may lumalabas ng shine dyan. So, maganda, lagyan nyo na lang ng grip tape para mas ma-preserve nyo ang kanyang surface dyan. Okay, ang kanyang coating. Pag small and medium size ang inyong kamay, goods na goods sa inyo to. Very much comfortable na yan para sa long hours na work. Pero pag large, medyo hahawak kayo dito sa labas. Kaya nang ginagawa ko kasi minsan medyo naiirita kasi talaga ako dito sa side nito. Ito lang naman. Nilalagay ko na lang yung thumb ko dito sa labas. But nonetheless, it's very much comfortable kasi maganda ang kanyang shape. So pagdating naman sa kanyang buttons, meron siyang total of 7 ang kanyang buttons, including syempre itong mouse, including itong scroll wheel kasi pag binindot niya yan, meron yung may button pa yan. Ang maganda pa dito guys, kung alam niyo yung Logitech MX na pang work, ganun din ang kanyang scroll wheel. Infinity scroll wheel yata yung tawag niyan, tingnan nyo guys. Di ba? Grabe, very satisfying. Ganda. Ito yung nagustuhan ko dito. Makikita lang natin ito sa mga nasa sub 3,000, 4,000, 5,000 na ergonomic mouse na pang productivity. Yan grabe. Ang ganda. Maganda yung scroll wheel niya, aluminum. So, bakal. Para sa isang sub less than 1,000 pesos na mouse, meron itong feature na katulad sa mga mamahalin. Also, yung nagustuhan ko pa dito, meron siyang side scroll. This one is plastic, hindi ko sure kung plastic or aluminum to. Maganda to pang side scroll. Nakakatulong ito sa mga workflow or sa mga timeline. Goods na goods itong side scroll. Meron siyang dalawang buttons dito. Meron siyang forward and back. So okay naman ito, kaya lang hindi ko nagustuhan ng kanyang button. Ang nipis masyado. So, kahit sa mga gaming, hindi ko gusto yung mga ganitong buttons Also guys, hindi nakaka-istorbo tong mouse na to kasi silent ang ginamit dito, silent type. Even dito sa sides niya, silent yan. Okay, yung forward and back niya, silent. So, hindi ka talaga makaka-storbo dito pag nag-work ka, especially pag isang kwarto lang kayo ng inyong anak. Hindi sila may istorbo dito. Okay, pag tinernohan mo pa ng keyboard na silent, edi parang hindi ka na nag-work niyan. Parang tulog pa rin yung ambience, so hindi siya nakaka-istorbo. Alright, so I think ayun lang naman para sa mouse na to. This is priced at 800 pesos below. Yan, makukuha nyo pa ito mas pababa. Super good deal na, super good deal na to. So kahit sabihin natin tumagal ito ng 2 to 3 years, sulit na to kaysa bibili pa ako ng mga sub 3,000, 4,000, 5,000 na mouse na pag nasira, edi GG. At least ito, kung masira, hindi ganun kasakit kasi, di ba? Below 1,800 pesos and then, hindi naman siya talagang cheap goods na goods to. So guys, I think ayun lang. I hope na nakatulong sa inyo tong review na to. And if you are interested to buy this mouse, yan, makikita nyo dyan sa screen nyo o nakita nyo na siguro kanina. And meron din dyan sa description and pin comment section. Sa Shopee yan kasi doon ko nabili. And yan, para hindi na rin kayo maghanap kasi official store yung pagbibilan nyo. Ayun lang guys, don't forget to subscribe, like, and share. And yeah, comment na rin kayo if may gusto kayong tanungin or may gusto kayong sabihin. Alright? At magkita-kita ulit tayo sa mga next na reviews natin. Goodbye!